Kung sasabihin ko ba sa'yong may gusto ako, magagalit ka ba? Hindi naman siguro, dahil hindi naman tayo totoong magkadugo, hindi ba? Malay natin. Sila ang mas traidor. Pinatay nila ng walang kalaban-laban ang mga itinuring kong pamilya. Ang mga nagpalaki sa akin, ang una kong naging magulang. Pero Pinuno, hindi ganon ang iyong ama at hindi ang kanyang paninindigan at prinsipyo. Pag sumusugod siya, gusto niyang pinapaalam sa kalaban. Pwes, wala akong pakialam. Sila ang nauna, kaya tatapusin natin. Magandang araw mga tagapakinig sa channel na ito. Ako pala si Jano. Alam ko na hindi kayo maniniwala. Pero anak ako ng isang aswang. Pero hindi ako aswang. Malalaman ninyo mamaya kung paano ako nagiging anak ng aswang. Sa ngayon ay nasa 55 na ako. May sariling pamilya at may maliit na negosyo rito sa Bukidnon. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking magulang na itago na lamang po natin sa pangalang Jessa at Armando. Lahat ng mga pangalan na babanggitin ko ay hindi po nila tunay na pangalan. Bale, ikukwento ko ito sa point of view ng aking ama. Pero bago natin simulan ang kwento, hingi naman ng isang like dyan at maraming salamat po sa hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel natin. Pagbalain kayo palagi. Ako si Armando. Nasa 5 taong gulang pa lamang ako noon ay hindi ako pwedeng humawak ng kutsilyo na gawa sa pilak, kumain ng bawang at asin. Kaya naman kapag kumakain ako, wala yung pampalasa. Iyon ang nakasanayan ko habang lumalaki. Alam iyon ng aking magulang at sinabi na bawal talaga iyon sa akin at hindi naman sinabi kung bakit. Dahil musmos pa lamang ako, hindi ko na lamang binigyan iyon ng pansin. Nagtataka man ang aking kapatid na si Jessa, hindi naman siya nagtatanong. Habang nagkakaedad ako, mas lalong may nagbabago sa akin na hindi ko maipaliwanag. Parang may gusto akong kainin na hindi ko maipaliwanag kung ano. Isang gabi nun, nagtungo ako sa silid ng aking magulang. Armando, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Iyon ang tanong sa akin ni nanay. Pagpasok ko ng kanilang silid, naupo ako sa kama nila. Tumabi naman sila sa akin. May tanong lang po sana ako, Nay. Tay. Tinignan ni nanay si tatay. Tumango naman si tatay. Tanda na si nanay ang sasagot sa mga tanong ko. Tinanong ako ni nanay kung ano daw yon. Sino ba talaga ako, Nay? Bakit parang iba ako sa kapatid kong si Jessa? Nay, pwede bang sabihin ninyo sa akin ang totoo? Kasi nalilito na po ako eh. Iba na kasi ang napapansin ko sa aking katawan at hindi na po yun pangkaraniwan. Nagbaba ng tingin si nanay at hindi makasagot sa tanong ko. Nang mga sandaling iyon ay sigurado akong may itinatago sila sa akin. Masakit yun para sa akin dahil wala akong alam roon at bakit nila itinatago yun sa akin. Hinawakan ni nanay ang aking kamay at bahagya iyong pinisil. Anak, kailangan pa bang malaman iyon? Ang mahalaga naman iyong ngayon, di ba? Nay, karapatan kong malaman dahil iba na ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw eh. May kung anong napapansin akong pagbabago sa sarili ko. Maging ang bagay na hindi pwede sa akin ay parang nakakapagtaka dahil parang ako lang ata ang bawal sa ganun eh. Ang ibang tao na kagaya ko ay hindi naman. Nakakapagtataka lang kasi, Nay. Galit na ako nun, pero hindi naman malakas ang boses ko. Kahit ganoon pa man, magulang ko pa rin sila at kailangan ko silang irespeto.
Bumuntong hininga si tatay at hinarap si nanay. Kailangan na niyang malaman, Marina. Hindi natin pwedeng itago sa kanya ang lahat sa mahabang panahon. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin iyon ni Tatay Selo. Umiyak si nanay at sinabi na paano daw kung iwan ko sila kapag nalaman ko ang katotohanan. Paano daw kung lumayo ako sa kanila? Paano daw sila? Niyakap ko si nanay at sinabi na hindi yon mangyayari sa kanila. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Hindi ko iyon gagawin sa inyo. Ang tanong ko, aswang ba ako? Dahil sa gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Nagbasa ako ng mga libro at may mga naririnig ako tungkol sa mga aswang. Ang mga aswang ay takot sa asin, bawang, tanso at iba pa. Kaya naisip ko na baka isa ako sa kanila. Malakas ang kutob ko na isa ako sa kanila. Natatakot ako noon nung malaman ng isang kaklase na masasama ang mga aswang. At pumapatay daw sila ng mga tao para kunin ang kanilang puso at kainin. At kumakain din sila ng hilaw na karne ng mga hayop, kahit tao pa man. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi lahat ay masasama, na parang tao lang din. May mabuti at may masama. Huminga ng malalim si nanay at tumango. Oo anak, aswang ka. Hindi na ako nagulat noon. Ang mahalaga ay nalaman ko kung sino talaga ako sa bisig mismo ng aking mga magulang. Ang sabi ni tatay, nangangahoy lang daw siya noon nang makita ko sa isang basket at umiiyak. May isang papel sa ibabaw ko at nakasulat raw doon na, aswang ang aking anak pero mabubuti kaming nilalang. Alagaan mo sana ang aking anak at palakihing mabuting bata. Dahil wala pang anak noon sina nanay at tatay, kinuha nila ako. Inisip daw nila noon na baka gawa-gawa lang ang nakasulat sa papel. Pero naniwala sila. Dahil walang dahilan para lukuhin ako ng aking totoong magulang. Hindi nila inisip ang nalaman na isa akong aswang. Naawa sila. Lalo at sanggol pa lang ako noon. Kaya kinupkop nila ako. Habang lumalaki, nakita nila kung gaano ako kabuting bata. Kaya nagpapasalamat sila nanay at tatay na kinupkop nila ako. Patawarin mo kami anak kung bakit hindi namin nagawang sabihin sa iyo ang totoo kaagad. Natakot kami na baka iwan mo kami. Kaya inilihim namin ito sa iyo. Patawad anak. Niyakap ko sina nanay at tatay at sinabing hindi ko iyon gagawin sa kanila. Utang ko sa kanila ang aking buhay at baka kung hindi nila ako nakita, baka kung kanino na ako napunta. O di kaya ay kinain na ng mabangis na hayop. Hindi ko na kailangan na makita pa ang aking tunay na mga magulang dahil itinakwil nila ako. Baka ayaw nila sa akin o kaya ay anak ako sa labas. Kaya mananatili ako kina nanay at tatay. Niyakap ako ni nanay at tatay. Pero may bahagi pa rin sa isip ko noon na baka may dahilan kung bakit nila yun nagawa. Pero hindi ko pa rin maiwasang magalit sa kanila noon, Sir Casper. Bukas ay kailangan ng malaman ni Jessa ang tunay mong pagkatao. Bigla akong nalungkot at natakot noon. Iniisip ko na baka hindi niya ako matanggap. Tinapik ni tatay ang aking balikat. Kalma lang. Matatanggap ka ni Jessa, anak. Mahal ka ng kapatid mo. Tumango ako noon at nilakasan ang loob. Tama. Matatanggap niya ako. Bumalik naman ako noon sa kwarto ko at natulog. Kahit papano ay gumaan ang loob ko na makausap ko si nanay. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay at nakita ko si Jessa.
ang aking kapatid na naglilinis sa bakuran. Binati niya ako at binati ko rin naman siya pabalik. Lumapit ako sa kanya at tinignan ang kanyang ginagawa. Jessa, may tanong ako. Ano yun, kuya? Paano kung may malaman kang sekreto ko na hindi maganda? Tatanggapin mo pa rin ba ako bilang kapatid? Natigilan si Jessa at tumingin sa akin na nakasalubong ang mga mata. Ano ba yung sekreto mo na yan, kuya, ha? Nabakla ka? Tumatawa pa si Jessa noon. Sumimangot ako at sinabi na hindi ako bakla. Basta, sagutin mo na lang ang tanong ko. Tatanggapin mo ba ako o hindi? O itatakwil bilang kapatid mo? Nag-isip muna sandali si Jessa at saka ako tinignan at nginitian. Oo naman, kuya. Tatanggapin kita siyempre. Kuya kita eh. Pero depende naman iyon sa sekreto. Pero kung hindi naman masama, bakit hindi? Bakit kasi ayaw mong sabihin? Ano ba yun? Hinawakan ko ang kamay ni Jessa at inila siya patungo sa kusina kung saan nadatnan ko si nanay na nagluluto ng almusal. Tinignan ko ng makahulugan si nanay. Tumango lamang siya. Nang matapos magluto si nanay, tinulungan namin siya ni Jessa na ihanda ang pagkain. Nanay, ano iyong sinasabi ni kuya na may sekreto daw siya? Alam niyo iyon? Oo, at pag-uusapan natin iyon habang kumakain. Sana anuman ang malaman mo, Jessa, tanggapin mo pa rin ang kapatid mo, ha? Nay naman eh, kinakabahan tuloy ako. Ano ba kasi yun? Sinabi ni nanay na tapusin muna ang paghahanda ng almusal para sa pagkainan na lang pag-usapan yon. Nang maihanda na, sabay-sabay na kaming dumulog sa pagkainan. Bilang pagrespeto, hinintay muna namin si nanay ang magsabi niyan. Jessa anak, napapansin mo naman si Kuya Armando mo na bawal sa kanyang asin, bawang, tanso at iba pa, di ba? Si tatay ang unang nagbukas ng paksa. Alam iyon ni Jessa at ang alam niya ay allergy ako sa mga ganon. Huminga ng malalim si nanay para ito na ang magtuloy. Inak, huwag kang mabibigla ha. Aswang ang Kuya Arman mo. Napulot namin siya noong sanggol pa lamang siya sa kakahuyan. Maging siya ay ngayon lang niya nalaman ang kanyang pagkatao. Dahil inilihim namin iyon sa kanya. Natakot kami anak dahil baka iiwan kami ng iyong kuya kung sakaling malaman niya. Pero alam mong karapatan niyang malaman ang tunay niyang pagkatao. Napatingin sa akin si Jessa at tumango. Sinabi niya na hindi pala niya ako kapatid. Aminin ko noong bata pa ako. Humahanga ako sa ganda ng aking kapatid. Naisip ko na baka normal lang iyon dahil kapatid ko siya. Pero ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit nararamdaman ko iyon. Dahil hindi ko siya tunay na kapatid. Hindi kami magkadugo. Oo naman po, tanggap ko si Kuya Armando, nanay at tatay. Wala pong dahilan para hindi ko tanggapin si Kuya. Mabait po siyang kapatid ko at anak ninyo po. Hindi naman po lahat ng aswang ay masama eh. Siguro kung masama ang pagpapalaki, magiging masama rin paglaki. At hindi yon ang magiging dahilan para magalit ako sa kanya. Dahil sa sinabing iyon ni Jessa, tumayo ako. Niyakap siya at saka nagpasalamat. Pinagsaluhan namin ang gagahan. Na mga sandaling iyon ay napakasaya ko. Oo, inabando na ako ng aking tunay na mga magulang. Pero meron namang kumukop sa akin na itinuring akong anak at kapatid. Ng mga sandaling iyon ay wala na akong mahiling pa. Mahirap man kami, ang mahalaga ay masaya.
Magmula ng araw na iyon ay naging mas iwas ako sa mga tao dahil baka mapansin nila ang mga kakaiba sa akin. Naging maingat ako dati dahil nga sa mga bawal sa akin at sinabi ni nanay na huwag ko iyon sasabihin sa iba. Pumapasok ako sa paaralan pero bihira lamang ako makisalamuha. Naging mas maingat na ako hanggang isang araw noon may dalang mangga ang kaklase ko. Lahat sila ay kumain pero ako hindi ako kumain. Nagtatakang tinanong ako ng aking kaklase kung bakit ayaw ko raw ng mangga. Sinabi ko na lang na hindi ako mahilig sa maasim. Nakaupo ako noon sa likuran ng magbatuhan ng asin ang dalawa kong kaklaseng babae. Dahilan para mapunta sa akin ang ilan sa mga yon. Umusok ang aking kamay, kaya kaagad ko yung tinakpa ng panyo. Mabuti na lamang ay walang nakakita sa akin nun. Kinakabahan ako. Paano kung malalaman nila na aswang ako? Noong mga sandaling iyon ay napag-isip-isip ko na kailangan kong makausap si nanay. Kung kinakailangan na huminto ako sa pag-aaral, gagawin ko para maging ligtas ako at lalo na sila. Ayaw kong kamuhian sila ng mga tao dahil sa akin. Ayaw kong mapahamak sila dahil sa akin. Kaya pagka-uwi ko, kinausap ko si nanay at tatay. Ipinakita ko sa kanila ang sugat na nakuha ko dahil sa pagtalsik ng asin sa akin. Nag-aalala sila. Wala bang nakakita sa iyo, anak? Umiling ako. Wala naman po, Nay. Nagpapasalamat naman po ako at wala akong katabi kanina. Sinabihan ako na mag-iingat sa susunod para walang mangyaring masama sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi sa kanila na hihinto lang ako sa pag-aaral. Umiling si nanay. Anak, hindi ka hihinto. Mahalaga ang pag-aaral. Oo, ando na tayo, Nay. Mahalaga ang pag-aaral. Pero ayaw kong mapahamak kayo. Paano kung may mapansin sila sa akin? Paano kung may makahalata sa akin, Nay? Ayaw kong mapahamak at ayaw ko ring mapahamak kayo. Kaya hayaan niyo na akong huminto sa pag-aaral, Nay. Tutulungan ko na lang si tatay sa bukid at sa pagtotroso para gawing uling. Walang nagawa si nanay at tatay kundi ang pumayag. Niyakap nila ako at nagpasalamat dahil sa pag-aalala na ipinaparamdam ko sa kanila. Sinabi ko na ayaw ko silang mapahamak, lalo na kapag nalaman nila na isa akong aswang. Iyon naman ang pagpasok ni Jessa na galing sa paaralan at narinig ang mga sinabi ko. Nauna kasi akong umuwi sa kanya. Hindi ka napapasok, kuya. Lumipat ang tingin ko kay Jessa. Tumango ako. Ipinakita ko sa kanya ang sugat sa aking braso. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari doon. Sinabi ko naman na natapunan ako ng asin. Hinawakan ni Jessa ang aking kamay at hinila ako patungong kwarto at kinamutian. Napatitig ako sa kanyang magandang muka. 1 taon lang ang tanda ko kay Jessa. Matapos gamutin iyon, hinarap niya ako. So, hindi ka na talaga papasok, kuya? Umiling ako at sinabi sa kanya ang mga pinag-usapan namin ni nanay at tatay. Pwede ka kaya maging tao, kuya? May paraan kaya para maging tao ka? Para maging normal ka? Napaisip din ako sa sinabi ni Jessa. May paraan pa kaya para maging tao ako? Yung tao na normal? Pero ng mga sandaling iyon noon, naisip ko na gustong makilala ang aking magulang. Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit nila ako inabandona. Ayaw ko naman silang husgahan. Naisip ko na baka may dahilan, kaya nila iyon nagawa. Hindi ko alam, Jessa, kung may paraan nga ba. Pero kung meron man, gusto ko munang makilala ang aking mga magulang. Gusto kong malaman kung bakit nila ako inabandona.
Balibaliktarin man ang mundo, magulang ko pa rin sila. Napatitig lamang sa akin si Jessa at sinabing napakabait ko raw. Sinagot ko naman siya na pinalaki akong mabait ng aming mga magulang. Kaya eto ako ngayon. Ngumiti lamang si Jessa at nagpaalam na lalabas na ng kwarto ko. Kinabukasan, nagpunta kami ni tatay sa bundok para mangahoy. Hindi naman yun lagi. Baka kasi makalbo ang mundo. Medyo may kalayuan lang iyon sa bahay. Kapag nagpuputol naman si tatay ng kahoy, pinapalitan niya iyon. Kaya hindi iyon makakalbo. Kasi walang barbero, di joke lang. Pero 3 hanggang 2 beses lang kami nagpuputol ng kahoy. At tinutulungan ko si tatay na magtanim sa bukid at mamitas ng gulay. Ganoon ang ginagawa ko sa loob ng 2 linggo. Natutuwa naman ako dahil natutulungan ko sina nanay at tatay sa pang-araw-araw na gastusin. Mabilis lumipas sa mga araw at taon hanggang sa tumuntong ako ng ika-17 anyos. Mas lalo kaming napalapit ni Jessa sa isa't isa at hindi ko napapansin na nagkakaroon ako ng pagkagusto sa kanya. Hindi naman mali iyon dahil hindi kami tunay na magkapatid. Pero itinago ko yon dahil baka pagalitan ako ni nanay at tatay. Hindi ko man siya kadugo, magkapatid pa rin ang turingan namin sa isa't isa. Isang hapon noon, wala si nanay at tatay. Sila ang nagbenta ng mga kahoy sa bayan. Nagtataka ako dahil wala pa si Jessa. Kinutuban na ako. Nagtatrabaho si Jessa sa bayan at bago makarating sa amin, dadaan muna siya sa madilim na parte ng daan na napapalibutan ng mga puno. Nag-aalala ako noon, Sir Casper. Kaya naman kumuha na ako ng lampara para magbigay liwanag sa akin sa daan kung sakali mang gabihin ako. Kumuha ako ng kutsilyo na hindi gawa sa pilak at pamalo para kahit papano ay may proteksyon ako. Inaha ko na ang daan patungong bayan. Alam ko na hindi basta-basta pupunta si Jessa sa isang lugar. Diretso uwi siya. Nasa bandang madilim na parte na ako nun nang may matanaw akong kubo. Kumunot ang noo ko nang may marinig akong boses mula roon. Sinubukan kong hindi makagawa ng ingay palapit roon. Nagtago ako sa malaking puno malapit sa kubo. Ang ganda-ganda mo naman, Ineng. Tiyak na nag-aalala na ang iyong mga magulang. Pero dumito ka muna sa amin. Tiyak na magugustuhan mo ang gagawin namin. Pakawalan niyo po ako. Huwag niyo po akong gawan ng masama. Parang may kung ano na akong nararamdaman nang marinig ko ang boses ni Jessa. Napatingin ako sa aking kuko na bahagyang humahaba. Maging ang aking pangil ay naramdaman ko na humahaba rin. Kinuha ko ang kutsilyo sa aking tagiliran at inihanda ang pamalo. Naglakad ako papalapit sa kubo at malakas na itinulak ang pinto niyon. Nasa harap ni Jessa ang 2 lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Jessa nang makilala niya ako. Kawalan niyo siya. Napatingin sa akin ang 2 at napanganga nang makita ako. Aswang! Bago pa sila makalaban, mabilis akong pumasok at itinarak ang kutsilyo sa tagiliran nilang 2 at sabay kalmot sa kanilang dibdib. Umagos ang dugo dahilan para mamatay sila. Lumapit ako kay Jessa na gulat na gulat. Kinalag ko ang tali sa kanyang kamay. Mabuti na lang at nagbago na ako ng anyo. Kuya, napatay mo sila. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ligtas ka. Dapat lang sa kanila iyon. Dahil gusto kanilang pagsamantalahan. Paano kung patayin kanila? Hindi ko kakayanin. Jessa, tara na. Hinawakan ko ang kamay ni Jessa na hindi pa rin makagalaw. Lumabas kami ng kubo at naglakad pabalik ng bahay.
Mukhang unti-unti nang lumalabas ang iyong katauhan bilang aswang, kuya. Sinabi ko na ganun talaga. Wala akong magagawa dahil aswang ako. Tinanong ko si Jessa kung bakit hindi siya nagalit o natakot sa akin. Natakot naman daw siya pero alam niyang ginawa ko lamang iyon kung ano ang tama. Tsaka nang malaman niyang aswang ako, nagbasa at nagtanong-tanong daw siya kung ano ang itsura ng isang aswang. Para kung sakali, maging handa siya sa mga pagbabagong mangyayari sa akin. Tumingin ako sa kanya at natigilan ng magtama ang aming mga mata. Ngumiti si Jessa. Nag-iwas ako ng tingin at sinabi sa kanya na dalian na namin ang paglalakad para makauwi na kami at hindi kami madatna ni nanay at tatay na wala sa bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating kami at wala pa sila tatay. Nagugas kaagad ako ng kamay at nagbihis dahil may dugo iyon. Ako na ang nagluto ng pagkain. Nang matapos, pinuntahan ko si Jessa sa silid at nakita kong tulala siya. Tinabihan ko siya at tinanong kung ayos lang ba siya. Okay lang ako, kuya. Naisip ko lang, paano kung hindi ka dumating kanina? Baka napaano na ako. Baka pinagsasamantalahan na ako ngayon. Ibig sabihin, hindi pwedeng mangyari yun sa iyo. Kaya magmula ngayon, ihahatid sundo kita. Okay ba yun? Tumangol lamang si Jessa at sumandal sa aking balikat. Nang mga sandaling iyon, napakabilis ng tibok ng puso ko dahil sa ginagawa. Nagpapasalamat siya dahil nakita ako ng aming magulang. Dahil kung hindi, wala daw sana siyang kuya na magtatanggol sa kanya. Pag-uwi na ng nanay at tatay, hindi na namin sinabi ang nangyari dahil tiyak na magagalit sila at tanungin ako kung ano ang nangyari sa dalawang lalaki. Kinabukasan, naging tsismis sa lugar namin ang tungkol sa dalawang taong pinatay ko. Nagkatinginan kami ni Jessa, pero walang nagsalita sa amin. Pinaalalahanan kami na mag-ingat dahil sa gumagalang aswang. Habang naglalakad kami ni Jessa patungo sa kanyang trabaho, tinanong niya ako kung wala ba akong balak na sabihin kina nanay at tatay ang nangyari. Hindi na kailangan, Jessa. Ayokong mag-alala sila. Okay lang ba na maging lihim iyon? Tumango naman si Jessa at nangako na ililihim iyon. Pagkatapos kong maihatid siya sa kanyang trabaho, dumiretso na kami ni tatay sa bundok para mangahoy at gawing uling. Habang patungo roon, pakiramdam kong may sumusunod sa amin. Huminto ako kaya napahinto rin si tatay. Tinanong niya ako kung bakit ako huminto. Sinabi ko lang na nakikiramdam lang ako at baka may masamang tao sa paligid. Ayoko naman na mag-alala si tatay, kaya hindi ko sinabi ang napansin ko. Noong nakarating kami, pansin ko talagang may nakatingin sa akin. Nagpaalam ako kay tatay na iihi lang ako. Pero tinitiyak ko na hindi mawawala sa paningin ko si tatay dahil baka siya ang punteriyahin ng sumusunod sa amin. Lumabas ka! Inihagis ko ang kutsilyo nang maramdaman ko ang kanyang presensya sa aking harapan. Lumitaw siya nang matamaan siya sa balikat. Mabilis ko siyang pinuntahan at hinawakan ng kanyang leg. Mahahaba na ang aking kuko ng mga sandaling iyon. Bakit mo ko sinusundan? May bala ka bang masama sa amin? Wala po. Nandito po ako para bantayan ka dahil yun ang ipinag-utos sa akin. Tinanong ko kung sino ang nag-utos sa kanya. Sinabi niya na ang aking ina yon. Natigilan ako at nabitawan siya. Narinig ko ang pagtawag sa akin ni tatay. Wala na rin sa harapan ko bigla ang aswang. Marahil nakawala siya dahil sa panandalian kong pagkatulala. Tinungo ko si tatay at tinulungan sa ginagawa. Tinatanong niya ako kung bakit ang tagal ko. May nakita po akong gumagalaw sa damuhan, tay. Sinundan ko dahil baka tao iyon. Pero hayop lang pala.
Sinabi naman ni tatay na tulungan na lamang daw siya sa ginagawa na sinunod ko naman. Nang makauwi ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ng lalaki. Iniisip ko na baka inutusan siya ng aking tunay na ina para bantayan ako. Hindi ko na sinabi kina nanay at tatay ang nangyari dahil baka mabahala sila. Na mga sumunod na araw ay hindi ko na siya nakita pa. Pero gusto kong malaman kung nasaan ang aking tunay na mga magulang. Gusto ko lang malaman ang lahat-lahat. Kaya ng mga sumunod na araw, kinausap ko si tatay. Pagkatapos kong maihatid si Jessa sa kanyang trabaho. Tay, pwede bang ako na lang muna ang mangahoy ngayon? Magpahinga muna kayo. Sigurado ka ba, anak? Oo, tay. Sige kung yan ang gusto mo. Tumango lamang ako. Pumayag naman sina nanay at tatay. Alam kong mali ang ginagawa ko dahil gumagawa ako ng desisyon na hindi nila alam. Pero kailangan ko iyong gawin noon. Noong mga panahon na yun ay nangako akong sasabihin ko rin sa kanila ang katotohanan. Pagdating ng tamang tiyempo. Pagkatapos kong magbihis, lumabas ako ng bahay at tinahak ang daan patungo sa bundok. Nang makarating ako roon, kaagad kong hinanap ang lalaki. Ipakita ka, may sasabihin ako sa iyo. Gusto kong makita ang aking tunay na mga magulang. Naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa makita ko sa di kalayuan ang isang lalaki. Hanggang sa nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na siya at lumuhod. Opo si Raul, ano pong maipaglilingkod ko, mahal na pinuno? Natigilan ako sa itinawag niya sa akin noon. Sinabi ni Raul na pinuno ang aking ama at ako ang susunod na magiging pinuno daw. Sinabi ko kay Raul na gusto ko makilala ang aking mga magulang. Gusto ko silang makita ng mga sandaling iyon. Ngunit sinabi niya na sasabihin mo na niya sa aking magulang na pupunta ako para alam nila na darating ako at makapaghanda sila. Akmang aalis na siya noon pero mabilis ko siyang pinigilan. Tinignan ko siya ng matalim sa mga mata. Gusto ko na silang makita. Ngayon na mismo. Ayoko nang ipagpabukas pa. Nang makita ni Raul na seryoso ako, tumango lamang siya. Sumunod ako sa kanya patungo sa bahagi ng kakahuyan at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Marahil ay may magtatanong kung bakit ko siya kaagad pinagkatiwalaan. Ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. Parang may kumukonekta sa aming dalawa. Habang nasa daan, tinanong ko siya kung kailan pa niya ako binabantayan. Sa pagkakatanda ko, nasa 40 pataas na siya. Pero mukhang bata pa rin siya, parang kaedad ko lang. Ang sabi niya, noong bata pa lamang daw ako. Nagawa niya akong sundan dahil sa kwintas na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. May kinuha siyang kwintas sa kanyang bulsa. Bato iyon na may gintong nakapaligid sa gilid niyon. May agimat daw iyon na taglay na minana pa ng aking ina sa aming mga ninuno. Sa pamamagitan niyon, ay malalaman kung nasaan ang isang aswang at mapoprotektahan daw ako nun. Kaya nakita ako. Dahil kay tatay daw ang kwintas. Inisip ko na lang na ibibigay din sa akin iyon ni tatay sa tamang panahon. Mahaba pa ang lalakarin, pero hindi ako nakaramdam ng pagod. Tinanong ko si Raul kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Abilidad daw iyon ng isang aswang. Tinanong ko siya kung bakit hindi ko siya napansin noong ako ay bata pa. Kung binabantayan na pala niya ako at bakit ngayon ko lang siya naramdaman. Dahil bata ka pa noon, Armando. Kumbaga, hindi pa nahuhubog o lumalabas ang kapangyarihan mo. Pagtungtong mo ng ika-18 taong gulang, doon mo na mararamdaman lahat ng pagbabago sa katawan mo. Lalakas din ang iyong kapangyarihan. Natakot ako sa sinabi niya
Paano kung hindi ko makontrol ang aking kapangyarihan? Iyon daw ang dahilan kung bakit gusto niya akong pumunta roon. Para maturuan ako kung paano ko kontrolin ang sarili ko at paano ko gagamitin ang aking kakayahan sa tama. Doon ko napagtanto na hindi pala basta-basta ang maging aswang. Marami ka rin palang isalang-alang. Sinabi ko na lang nakakausapin ko muna ang aking mga magulang at ipapaalam ko iyon sa mga nagpalaki sa akin. Pumayag naman siya. Nasa akin naman daw ang desisyon kung sakali. Ilang minuto pang lumipas, hindi ko na alam kung saan banda na kami nang kakahuyan naroon ng matanaw ko ang isang pamayanan. Iyon ang pamayanan natin. Ilang minuto pang nilakad namin bago narating ang pamayanan. Napatingin sa amin ang mga naroon. Nakaawang ang kanilang labi at nanlalaki ang kanilang mga mata nang makita ako. Lumapit pa kami ng bahagya at ganoon na lang ang pagtataka ko. Nang lumuhod sila sa harapan ko at binati ako ng maligayang pagdating. Ngumiti ako sa mga naroon at sinabi kay Raul na gusto kong makita sina inay at itay. Akmang maglakad na kami nang may tumawag sa aking pangalan. Nilingon ko iyon at nakita ang isang ginang na umiiyak. Siya si Susana, ang iyong ina, Armando. Lumapit sa akin si Susana at niyakap ako ng mahigpit. Masayang-masaya siya dahil nakita na niya ako. Humihingi siya ng tawad sa nagawa niyang pag-iwan sa akin. Kinailangan raw nilang gawin iyon dahil sumalakay ang mga kalaban at kailangan nila akong iligtas. May kalaban? Sino? Ipinapaliwanag naman ni Raul kung sino ang aming kalaban. Isang angkan din sila na dating kaibigan ng aking mga magulang. Ngunit dahil sa kasakiman, gusto ng mga itong pabagsakin sila dahil gusto nilang sila ang maghari-harian at pinakamalakas sa kanila. Kaya nagkanya-kanya sila. Kung nalaman nila na nagluwal ng anak ang aking inay at ako yon, gusto nila akong patayin. Kaya kinakailangan ni ina na ipunta ako sa ligtas na lugar dahil ako ang susunod na mamumuno ng aming lahi. At sakto naman na may nakita siyang lalaki di kalayuan nun at tiniyak na makikita ako bago ako iwanan sa isang tabi. Umiiyak si ina habang kinakwento iyon. Masakit man daw na mahiwalay ako sa kanila. Kailangan nilang gawin iyon. At sa pamamagitan nga ng kwintas ay natuntun ako ni Raul. Gustuhin ko mang magalit pero hindi ko magawa. Naiintindihan ko kung bakit nila iyon ginawa. Naiintindihan ko po kayo, inay. Wala kayong dapat na ikabahala. Nasaan po ang aking ama? Namatay na ang iyong ama at ang ibang matandang lalaking aswang dahil sa pagkikipaglaban at para mailigtas nila kami. Hindi ko man nakita si tatay. Hindi ko pa rin maiwasang malungkot noon dahil hindi ko man lang siya nakita. Saludo ako sa kanya dahil ibinuwas niya ang kanyang buhay para sa kanyang nasasakupan. Sinabi ko na hindi ko man lang siya nakita, pero ganoon talaga ang buhay. Ipinakilala ako ni inay sa mga naroon. Bilang pagbabalik, naganda sila ng kaunting salo-salo para sa akin. May mga hilaw na karne na nakahain sa mesa. Ang sabi ni ina, pagtungtong ko ng ika-18 taong gulang ay doon na magsisimula ang pagbabago sa aking katawan. Gaya ng pagkagusto na kumain ng hilaw na karne, laman ng hayop at iba pa. Hindi kasi ako nabasbasa noong bata pa ako, kaya hindi hinahanap ng katawan ko ang pagkain ng hilaw na karne. Iyon kasi ang kailangan sa mga isinisilang na sanggol, ang mabasbasan para maging ganap na aswang sa murang edad. Sa aming lahi,
Kung hindi kinalakihan ng isang aswang ang pagkain ng karne, hindi iyon basta-basta hahanapin ng katawan, lalo kung hindi nababasbasan. Kailangan pang tumuntong sa ika-18 taong gulang para hanapin yun ng katawan niya mismo. Gusto mo bang iluto ko ang karne, anak? Tiyak na maninibago ka kung agad-agad kang kakain ng hilaw na karne. Tumango ako kay inay. Nag-alangan ng ibang naroon kung kakain ba sila ng hilaw na karne sa aking harapan. Sinabi ko naman na okay lang yon dahil kailangan ko na ring matuto o masanay na nakikita sila sa ginagawa nila. Nagpasalamat sila at mahinhin na kumain ng karne, lalo na at naroon ako sa harapan nila. Ngumiti lamang ako noon at hinintay na maluto ni ina ang karne na para sa akin. Nang matapos kumain, nagplano na kami kung paano ang gagawing pagsasanay. Kailangan ko daw manatili roon para mas makapag-focus ako sa pagsasanay. Pag-isipan ko muna yon. Hindi naman ako naroon para sa pagsasanay. Naroon ako para makilala ko ang aking tunay na mga magulang. Nang sa totoo lang ay ina ko na lang ang natira. Hinawakan ni ina ang aking kamay. Kailangan ka namin narito, anak. Kailangan ka ng mga kalahi natin. Hindi namin alam kung kailan susugod ang kalaban para patayin kami. Pero mas maganda nang maging handa, anak. Alam kong nagkulang ako sa iyo pero kailangan kong gawin yun para sa iyo. Masaya ako dahil mababait ang nagpalaki sa iyo. Sinabi ko na pag-isipan ko muna ang bagay na iyon. Ayaw kong magpadalos-dalos ng desisyon. Pinarespeto naman iyon ng aking inay. Ang sabi ko ay babalik ako roon kapag nakapagdesisyon na ako. Hapon na nang matapos ang kasiyahan at wala akong dalang kahoy dahil hindi ko akalain na magtatagal ako doon. Plano ko nang sabihin kina nanay at tatay ang lahat. Ayaw ko nang maglihim pa sa kanila, lalo at sila ang nag-aalaga sa akin mula pagkabata. Pagkarating ko, nagtatakang nagtanong si tatay kung bakit wala akong dalang kahoy. Hindi po talaga ako nangahoy, tay. Pasensya na po. Ang totoo niyan, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo, nay at tay. Umupo kami sa sofa. Sakto naman na dumating si Jessa at binati kami tsaka nagpaalam na magbibihis muna. Tinanong ni tatay kung saan ako galing, kung hindi talaga ako nangahoy. Huminga muna ako ng malalim bago sinabi na may nagbabantay sa akin na isang aswang mula pa pagkabata at naramdaman ko siya noong nangahoy kami ni Itay. Pero kanina, nagdahilan ako para makita siya at malaman kung sino siya. Nagbantay ko raw siya noong bata pa ako, magmula noon. At pumunta kami sa aming pamayanan at nakilala ko ang aking tunay na ina. May balak ka na bang iwan kami, anak? Biglang lumabas si Jessa at narinig iyon. Nay, tay, hindi ko kayo iiwan. Kailangan ko lang magsanay roon dahil sa pagtungtong ko ng edad ng 18, ay mas magiging agresibo ang aking kakayahan. Kaya kailangan ko yung kontrolin kaysa may mapahamak. Siguro kahit isang linggo lang, kailangan nila ako, nay at tay. Kailangan ako ng aking mga kalahi. Oo, hindi ako lumaki kasama nila, pero nararamdaman ko yung ugnayan namin sa isa't isa. Nagkatinginan sina nanay at tatay. Para bang tumututol sila sa desisyon ko. Hinawakan ko ang kanilang kamay at sinabing walang mangyayaring masama sa akin. Mag-iingat ako. Sinabi ni Jessa na para makasigurong uuwi ako, sasama siya. Sinabi ko naman na babalik talaga ako at hindi na niya kailangang sumama. Pero ipinagpilitan niya na gusto niyang sumama.
at pwede naman daw siyang humingi ng leave sa trabaho. Pumayag naman ang aking mga magulang. Alam nilang hindi ko pababayaan si Jessa. Kinabukasan, naghanda na kami ni Jessa patungo roon. Nasa labas si Raul. Pinakilala ko siya sa mga mag-asawang nagpalaki sa akin. Yumuko ang lalaking aswang at taos-pusong nagpasalamat sa nagpalaki sa akin ng maayos. May kinuha si Raul sa bulsa. Pilak iyon na nakalagay sa tela. Kunin niyo po bilang pasasalamat sa pagpapalaki kay Armando. Hindi iyon kinuha ni tatay at ang sabi ay hindi sila humihingi ng kapalit. Ginawa lang nila kung ano ang tama. Sapat na naging anak nila ako at itinuring ko silang mga magulang. Wala naman daw naging problema sa pagpapalaki sa akin dahil mabuti akong bata. Niyakap ko si nanay at tatay at nagpasalamat sa kanila. Nagpaalam na kaming aalis na. Kada isang oras ng lakaran ay humihinto kami para makapagpahinga si Jessa dahil hindi naman siya katulad namin. Habang natutulog, hindi ko maiwasang mapatingin sa maamong mukha niya. May gusto ka sa kanya. Nakatigilan ako at napatingin kay Raul. Marahil isa rin sa abilidad namin ang pagkakaroon ng malakas na pakiramdam. Tumango ako. Wala naman akong dapat pang itago pa. Wala pa akong balak sabihin kay Jessa ang nararamdaman ko, lalo at hindi ko tiyak kung may gusto siya sa akin. At wala pa siya sa hustong edad. Umamin ako dahil wala namang dahilan para itago ko pa iyon. Tumango-tango na lamang si Raul at nang magising si Jessa ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Karating namin doon, kaagad silang yumuko. Ang mga kalalakihan naman ay napatingin kay Jessa. Maganda si Jessa, maputi at may balangkinita ang katawan. Hindi ko gusto kung paano sila tumingin. Napahawak tuloy sa braso ko si Jessa nang mapansin iyon. Binabalaan ko kayo. Huwag na huwag ninyong gagalawin si Jessa kung gusto pa ninyong mabuhay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabihin ni Raul na humahanga lamang sila kay Jessa. Wala silang balak na masama. Humingi naman ako ng pasyensya dahil hindi ko iyon alam. Ayos lang naman daw iyon. Tinignan ko si Jessa at sinabing magiging ligtas siya roon. Niyakap ni ina si Jessa. Nga pala Sir Casper, hindi kumakain ng tao ang aming angkan. Bali mga buhay na hayop lamang. Kung akala nyo ay lahat ng aswang ay masasama, nagkakamali kayo. May mabubuti rin, minsan na pagkakamalan lang na masama. Dahil iyon ang nakatatak sa isipan ng tao. At yun nga, nagpakilala ang mga naroon kay Jessa. Pinatuloy kami ni Ina Susana sa loob ng kubo para kumain. Mababait po pala sila no, kuya? Iyon ang tanong sa akin ni Jessa habang kumakain kami. In fairness, masarap ang luto ni Ina Susana. Hindi naman nagreklamo si Jessa sa pagkain dahil wala iyong pampalasa. Ngumiti ako sa kanya at sinabing mabuting aswang ang aming angkan. Tinanong ako ni Jessa paano daw sila kapag umalis na ako. At pinili kong manirahan roon. Sinabi ko naman na hindi yun mangyayari. Hinding-hindi ko yun gagawin. Doon pa rin ako sa amin uuwi at mamasyal na lang ako roon. Ngumiti si Jessa. Hindi ko kayang mawala ka sa amin, kuya. Nasanay na ako na ikaw ang kasama ko mula pagkabata at hanggang ngayon. Napatitig ako noon sa kanya at parang iba ang tingin niya sa akin. Hindi ko na lamang iyon pinansin at ginulo ng bahagya ang kanyang buhok at sinabing hindi ko siya iiwan at itinuloy na lang namin ang pagkain. Kinabukasan nagsimula na kaming magsanay ni Raul. Isa siya sa pinakamagaling na aswang sa aming angkan. Nariyan na kailangan kong patamaan siya ng suntok o sipa. Kung paano mapatay ang isang hayop sa malayuan at iba't iba pa na pagpapalakas sa amin.
Hinihingal ako ng matapos kami sa aming pagsasanay. Nakakapagod pero kinaya naman ng katawan ko. Pinabalik na ako sa bahay dahil bukas sa kabilugan ng buwan ay doon ko naman sasaynayin ang pagkontrol sa aking sarili. Kung paano gamitin ng tama ang kakayahan namin bilang aswang. Nang makapasok ako sa silid, kaagad na lumapit sa akin si Jessa at pinahid ang pawi sa aking mukha. Natigilan ako kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso. Kinuha ko ang bimpo sa kanyang kamay at sinabing ako na ang magpupunas. Tumango lamang siya at lumabas ng silid dahil tutulungan daw niya si ina na maghanda ng pagkain. Napabuntong hininga ako. Sa susunod na mga araw na ang aking kaarawan. Dahil iyon ang sinabi ni ina na aking kaarawan. Doon na lalabas ang aking kakayahan bilang isang ganap na aswang. At hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari. Pero naniniwala ako na kayang-kaya ko yon. Kinabukasan habang nag-aagahan, tinanong ako ni ina kung handa na ba ako para bukas. Oo, Nay. Handa na po ako. Gagawin ko po ito para sa inyo at para sa mga nagpalaki sa akin. Para kung sakali man ay maipagtanggol ko sila. Mabuti naman daw at handa akong maging aswang. Tinignan ko si Jessa. Ngumiti siya sa akin at tumango. Tanda na ayos lang sa kanya ang lahat. Nagpapasalamat ako dahil may kapatid ako na kagaya niya. Mabilis lumipas sa mga araw hanggang sa dumating ang araw ng aking kaarawan. Naganda ang aming angka ng salo-salo. Pinagsaluhan namin iyon. Nagsaya kami hanggang sumapit ang 8:00 ng gabi. 9:00 kasi ang pagdating ng kabilugan ng buwan. Nang unti-unting sumilay ang bilog na buwan, naganda na sila ng ritual para sa aking magiging pagganap ng aswang. Nasa loob ng kubo si Jessa dahil hindi niya pwedeng makita ang aming ginagawa at baka matakot siya. Nag-aalay sila ng isang kambing at itinali sa kahoy. Niluto nila iyon sa pamamagitan ng baga. Pinatanggal sa akin ang pang-itaas kong damit. Lumapit si ina at pinahiran yun ng langis habang ako ay nakapikit. Siya naman ay may kung anong binibigkas na hindi ko maintindihan. Samantalang nakapalibot naman sa akin ang mga matatanda habang nakapikit at may inuusal rin na mga kataga. Pinaluhod ako ni ina. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking ulo. At pagkatapos, ibinuhos ang dugo ng kambing roon. Nandira ako pero tiniis ko iyon. Sumasayaw-sayaw ang mga aswang na nakapalibot sa akin. Hanggang sa unti-unting naramdaman ko na may nagbabago sa aking sarili. Nagkaroon ako ng balahibo. Matutulis na pangilat ko. At naramdaman ko na gusto kong kumain ng karne. Kaya naman binigyan ako ni ina ng hilaw na karne ng baboy at kinain ko iyon. Pagkatapos noon, bigla na lang akong nawala ng malay. Kinabukasan, nagising ako na maayos na ang aking pakiramdam. Isa ka ng ganap na aswang, anak ko. Ngumiti ako at sinabi na 2 araw pa akong mananatili roon para magsanay at pagkatapos, uuwi na kami ni Jessa. Sumang-ayon naman si ina. 2 araw kaming nagsanay para makontrol ko ang aking sarili. Mabuti na lang at 2 araw na kabilugan ng buwan. Kinabukasan ding iyon, nagpaalam na kami ni Jessa sa mga naroon. Nagpasalamat naman ako sa magiliw nilang pagtanggap sa amin. Maging si Jessa ay nagpasalamat rin, lalo na sa mga kababaihan at kabinataang aswang na naging kaibigan niya roon. Pero nangako naman ako na babalik roon sa susunod pang linggo para ipagpatuloy ang pagsasanay. Niyakap ko si ina at nagpasalamat sa lahat ng pag-aasikaso na ginawa niya.
Hinawakan niya ang aking mukha. Wala yun anak, kahit papaano man lang nakabawi ako. Mag-iingat ka anak, mahal na mahal kita. Pakisabi sa iyong ina na maraming salamat sa pag-aalaga at pagpalaki sa iyo. Napakabuti mong bata. Makakaasa po kayo, Nay. Muli, niyakap ako ni ina bago kami nagpaalam. Habang nasa daan, nakangiti lamang si Jessa habang ikinakwento ang mga nangyari. Na napakabait daw nila at talagang nag-enjoy siya sa pananatili roon. Na mga sandaling iyon ay biglang sumagi sa isip ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalo at nasa wastong gulang na ako. Siya ay susunod na buwan naman tutungtong ng ika-17 anyos. 1 taon na lang magiging ganap na siyang dalaga. Tinawag ko ang pangalan niya at lumingon naman si Jessa. Tsaka tinanong ako kung bakit. Jessa, kung sakali man, magagalit ka ba kung magkakagusto ako sa iyo? Natulala na lamang si Jessa sa akin at walang sinabi. Tumawa ako at sinabing biro lang iyon. Ngunit natigilan ako nang sabihin niya na walang masama dahil hindi naman kami magkadugo. Napatingin ako sa kanya at tinanong kung sigurado ba siya. Oo kuya, wala naman masama kung sakali, di ba? Kasi sa totoo, crush talaga kita eh. Noong dahil sa alam kong kapatid pa kita, hindi ko alam kung bakit iba yung nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko mahanga lang ako dahil kapatid kita. Yun pala ay dahil hindi kita tunay na kapatid. Pero sa ngayon, pagiging kuya muna ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ako sumagot. Ngumiti lamang ako at hinawakan ng kamay niya. Tsaka magkasabay na naglakad pa uwi ng bahay. Nang makauwi kami sa amin, ganon na lang ang saya ni nanay at tatay nang makita kami. Hinawakan niya kami ng mahigpit at kinumusta. Si Jessa naman ang nagkwento sa aming magulang ng mga nangyari. Masaya sila dahil maayos ang pakikitungo nila sa amin. Habang kumakain kami, sinabi ko sa kanila na ganap na akong aswang. Natigilan si nanay at nagyuko ng ulo. Ayaw ka man namin maging aswang. Wala kaming magagawa dahil mangyayari iyon dahil nananalaytay ang dugong aswang sa iyong katawan. At alam ko na babalik ka sa kung saan ka nang galing. Basta lagi mong tatandaan na gamitin mo ito sa tama. Tumango ako at nangako kay nanay na susundin ko ang bilin niya. Niyakap ko siya at sinabing kaya ko ring kontrolin ang sarili ko at kailanman ay hindi ko sila iiwan. Niyaya na lamang nila kaming kumain na. Hindi man sasabihin ni nanay at tatay, alam kong masakit para sa kanila ang desisyon ko. Natulungan ang aking angkan sa pagsalakay ng aming tunay na mga kalaban. Dahil alam nilang ikakapahama ko iyon. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Paminsan-minsan ay nagpupunta ako sa aming pamayanan kasama si Jessa para magsanay hanggang sa matuto na ako ng tuluyan at maging bihasa sa pagkikipaglaban. Kapag nakikita ko si Jessa na makikita sa mukha ang paghanga, hindi maiwasan na kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Ang galing mo kuya, napahanga mo ako dun. Tiyak na matatalo mo ang mga kalaban dahil sa galing mo. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Jessa at paberong ginulo ang kanyang buhok tsaka inakbayan siya. Medyo gabi na rin ang mga sandaling iyon. Kahit sinabi niya na kuya ang turing niya sa akin ngayon, ay ayos lang. Ang mahalaga ay kasama ko siya at alam kong may nararamdaman din siya para sa akin. Napahinto ako sa tabi ng puno malapit sa bahay nang may maramdaman na kakaiba. Tinanong ako ni Jessa kung bakit ako huminto. May tao sa loob ng bahay. Hinila ko siya at nagkubli kami sa makapal na talahib na naroon.
Mabuti na lang, may makapal na talahib roon. Kuya, baka ano na nangyari kina nani at tatay? Tumingin ako kay Jessa at nakita kong umiiyak siya. Gamit ang aking hintuturo, tinuyo ko ang luha sa kanyang mga mata at sinabi kong huwag siyang mag-alala. Baka ligtasin na nanay at tatay, tsaka niyakap ko siya. Kinuha ko ang patalim sa aking bewang at kumuha naman ng matigas at malaking kahoy si Jessa, pandipinsa sa sarili. Ramdam kong hindi tao ang pumasok sa bahay. Kalahi ko sila at ramdam ko yon. Ayaw ko namang sabihin yon kay Jessa dahil ayaw ko siyang mag-alala. Tumayo ako at sinabing sumunod siya sa akin. Ibinaba ko ang aking kapangyarihan para hindi nila malaman na may aswang sa kanilang paligid. Itinuro sa akin iyon ni Raul na kahit nakababa ang aking kakayahan bilang aswang, mararamdaman ko pa rin sila. Iyon ang kakayahan na mayroon kami na wala sa aming kalaban. Hinawakan ko ang kamay ni Jessa at tumakbo kami patungo sa gilid ng bahay, kung saan may pagkukublihan na mataas na nakasalansa na panggatong. May mga naririnig akong boses sa loob. Ano, iwan na lang ba natin sila rito? Sandali, hindi pa natin nakikita ang anak ni Arnold. Kailangan natin siyang mapatay. Ngunit sinabi ng lalaking aswang na kanina pa sila naroon at walang dumating na lalaki. At alam ko nun, Sir Casper, na ako ang tinutukoy nila. Nakarinig ako ng sunod-sunod na yabag at napagtanto kong wala na sila dahil hindi ko naramdam ang kanilang presensya. Nagmamadali kaming pumasok sa loob. Nagmamadali kong punintahan si nanay na wala ng buhay. Umiiyak ako nun habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya gumagalaw. Duguan siya at may sugat sa kanyang dibdib. Maging si Jessa ay umiiyak na rin. Tsaka pinuntahan si tatay. Kuya, buhay pa si tatay. Tumayo ako at kaagad na pinuntahan si tatay na may malaking sugat sa dibdib. Bahagya siyang inihingal at pinipilit ang sarili na makalanghap ng hangin. Tay, dadalhin namin kayo sa ospital. Hindi na, anak. Hindi na rin ako magtatagal. Kunin mo sa aparador ang iyong kwintas. Nasa isang maliit na box iyon. Iyon ang isa sa hinahanap nila. Pero mukhang hindi nila mahanap dahil siguradong ligtas yun sa kahon. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero alam kong importante yun. Nakita namin iyon sa basket kasama ka noong sanggol ka pa. Alagaan niyo ang isa't isa. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Doon ko lang naalala ang sinabi ni Raul tungkol sa kwintas. Tuluyan ng pumikit ang mga mata ni tatay kasabay ng pag-iyak namin ni Jessa. Niyugyug pa ni Jessa si tatay at pilit na ginigising. Ngunit wala na talagang buhay si tatay. Kinuha ko ang kwintas sa aparador at naroon nga iyon. Isinuot ko iyon. Nakarinig ako ng mga yabag kaya kaagad kong hinawakan ang kamay ni Jessa at nagkubli kami. Bumulong ako sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil nasa tabi niya ako. Ngunit hindi ko na kaya pang kumuble. Gusto ko silang patayin. Kaya naman sinisiguro ko muna na nakakabli ng maayos si Jessa. At akmang tatayo na ako nang pigilan niya ako. Kuya, huwag. Baka mapahamak ka. Nagtiwala ka lang sa akin. Mapapatay ko sila. Nakita mo naman ang mga pagsasanay ko, hindi ba? Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila kina nanay at tatay. Hindi ko kailangang palampasin ito. Tumangaw si Jessa at naintindihan ako. Sinabihan lang ako na mag-iingat ako dahil kailangan pa niya ako.
Tumango ako at sinabi na mag-iingat dahil kailangan ko pa siyang protektahan. Nagulat na lang ako nang bigyan niya ako ng mabilis na halik sa labi. Gusto kita. Mm. Ngumiti ako at tumayo, tsaka tinawag ang dalawang aswang. Lumingon sila at ngumisi nang makita ako. Mukhang nandito na ang hinahanap natin Pero bakit hindi natin siya naramdaman? Ah, suot na pala niya ang kwintas. Mabilis na sumugod sa akin ang dalawa at mabilis ko naman silang naundayan ng malakas na suntok sa tiyan gamit ang dalawa kong kamao. Dahil kahit mabilis sila, nagawa kong masundan ang kanilang galaw. Nasobsob sila sa sahig at napaubo ng dugo. Salamat sa mga pagsasanay dahil nagamit ko iyon. Iyon ang ginawa kong pagkakataon para lapitan sila at sipain ulit. Dahilan para bumalandra sila sa sementong dingding. Nilapitan ko sila at hinawakan ko sa kanilang kwelyo. Tumutulo ang dugo sa kanilang mga bibig. Anong kailangan ninyo sa akin? At bakit kailangan ninyong patayin pa ang aking mga magulang? Pakaramdam ko ay lalabas na ang ugat sa liig ko dahil sa labis na galit. Sinabi ng isa na kailangan ako ng kanilang pinuno para matalo ang angka namin. Kung akala nyo, matatalo ninyo kami. Nagkakamali kayo. Kami ang tatalo sa inyo. Sabihin mo kung saan kayo nakatira at ako mismo ang pupunta roon at hahamon ng laban. Sinabi naman agad iyon ng isa kung nasaan ang kanilang angkan. Mabilis kong itinarak ang aking matutulis na kuko sa kanilang dibdib. Dahilan para tumalsik ang maraming dugo sa aking damit. Inalma ko ang aking sarili at napatingin sa aking kamay nang makitang may balahibo roon. Naging aswang ako dahil sa galit. Nang unti-unting nagbago ang aking anyo, napatingin ako kay Jessa na nakatayo sa kung saan ko siya iniwanan. Tumakbo siya at niyakap ako. Tinanong ko siya kung natatakot ba siya nang makita ang anyo ko. Wala daw dahilan para matakot siya sa akin. Alam niyang nangyayari iyon kapag galit ako at alam niyang kontrolado ko iyon. Nagpasalamat ako kay Jessa dahil doon. Kasalanan ko ito kung bakit nangyari ito kina nanay at tatay. Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari dahil hindi mo alam ang mga mangyayari. Kung alam natin na mangyayari ito sa tingin mo, pupunta pa tayo doon? Hindi na. Masakit man na dahil sa aswang, kaya sila namatay. Pero alam kong ayaw nila nanay at tatay na magalit ako sa iyo. Tsaka hindi natin hawak ang mga pangyayari, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Tinitigan ko siya. Nagtaka ako dahil hindi niya ako tinawag na kuya. Tinanong ko iyon sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Pero kita kong namumula ang kanyang pisngi. Hinawakan ko na lang ang kanyang kamay at sinabihang kailangan na naming umalis roon dahil hindi na kami ligtas. Matapos maisinop ang katawan ng nagpalaki sa akin, kumuha lang kami ng ilang mga gamit at nagtungo sa bayan. Tumuloy muna kami sa isang paupahan. Bukas ay ibabalik kami para ilibing ang kanilang katawan. Gustuhin man namin noon na iburol sila, pero hindi pwede. Dahil kaligtasan namin ang nakasalalay noon. At alam kong naiintindihan yon ni nanay at tatay. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay at inayos ang katawan ni nanay at tatay. Pinaimbalsamo namin ito. Matapos imbalsamoy ng katawan ni tatay, ibinalot namin sa kumot iyon. Mabuti na lang at may tabla na naitabi si tatay, kaya ginawan ko sila ng kabaong.
Mabuti na lang at tinuruan ako ni tatay na magkarpentero, kaya may alam ako. Nagukay ako sa tabi ng bahay at doon inilibing ang kanilang labi. Gustuin ko man na iburol si nanay at tatay Jessa. Hindi maaari dahil tiyak na pupuntahan tayo ng mga aswang. Kailangan nating bumalik sa amin at kailangan kong magplano para mapabagsak ang angka na pumatay kina nanay at tatay. Lalo na ngayon na alam ko na kung nasaan sila. Pupuntahan mo sila para hamunin ang laban? Di ba iyon ang sinabi mo sa dalawang aswang? Umiling ako at sinabi ang tunay na bagay. Renaydor nila ako at kaya tatraydorin ko rin sila. Tumango na lamang si Jessa at sinabing naiintindihan niya daw ako. Tapos mailagay sa hukay, tinabunan namin iyon ng lupa. Tsaka tinirika ng krus na gawa sa kahoy. Mabuti na lang at wala kaming kapitbahay na nakasaksi sa nangyari. Dahil nasa dulo kami ng bukirin. Pumasok kami sa bahay at kinuha ang aming mga gamit. Napatingin ako sa pinto nang makitang naroon si Raul. Napatingin ang Ginoo sa suot kong kwintas. Naramdaman daw ng aking ina sa pamamagitan ng kwintas ang aking galit at paghihinagpis. Kaya pinapunta siya roon. Ngayon ay alam na niya kung ano ang dahilan. Tulungan ninyo akong maipagiganti sila. Kakaasa po kayo. Tinulungan kami ni Raul na bitbitin ang aming mga gamit at nilakad ulit namin ang daan patungo sa aming pamayanan. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kagabi. Nang mga sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko na uubusin ko silang lahat. Ilang oras ang lumipas, nakarating na kami sa pamayanan. Kaagad akong sinalubong ni ina ng mahigpit na yakap. Napangiti siya sa suot kong kwintas. Pag-aalala ang makikita sa kanyang muka. Tumingin siya kay Jessa. Anong nangyari, anak? Anong nangyari sa inyo? Napaupo ako sa silyang di kahoy na naroon. Akala ko matapang ako noon, pero tumulo pa rin ang luha ko sa aking mga mata. Matapang ako pero pagdating sa aking pamilya, nagiging mahina ako dahil sila ang nagsisilbing lakas ko. Ikunento ko sa kanila ang mga nangyari kagabi. Makikita sa mga mukha ng mga naroon ang lungkot at pagdadalamhati dahil sa nangyari. Tumabi si ina sa akin at sinabing tutulungan nila akong patayin ang may pakana ng pagpatay nang nagpalaki sa akin. Hindi ko po papalampasin ang ginawa nilang iyon sa mga taong nag-aruga sa akin. Gagawin ko ang lahat para mamatay sila. Uubusin ko sila. Tsaka kailangan ko na rin itong gawin, Nay. Para matapos na ang lahat. Mamuhay kayo ng mapayapa. Tumingin ako sa mga naroon at tinanong sila kung handa ba nila akong tulungan. Tumango sila at sinabing handa na silang makipaglaban alang-alang sa kanilang kalayaan at sa katarungan. Kaya sinabi ko na magsasanay kaming lahat. Nagpasya muna kami ni Jessa na magpahinga sa kubo, lalo na at kulang kami ng tulog dahil din sa pagdadalamhati. Narinig ko na lamang ang katok sa pinto. Pinapasok ko si Jessa. Naupo kami sa kama. Tinatanong niya ako kung buo pa ba ang loob ko sa gagawin ko. Siguro maiintindihan naman ni nanay at tatay kung sakali man na hindi natin sila na ipaghihiganti. Tsaka ikaw, Armando, ayaw ko mapahama ka. Ikaw na lang ang mayroon ako. Kailangan ko itong gawin, Jessa.
para sa mga katulad ko, para hindi na sila mangamba na sumalakay ang kalaban. Sandali, tinawag mo akong Armando. Sinabi ni Jessa na mahal na daw niya ako. Akala niya pagkagusto lang ang nararamdaman niya. Pero unti-unti, lumalalim iyon dahil sa katangian na mayroon daw ako. Sinabi ko rin ang nararamdaman ko para sa kanya, na mahal ko siya, pero buo na ang loob ko. Gusto kong tulungan ang aking angkan para makamit nila ang kalayaan na kanilang inaasam-asam. Naluha si Jessa. Paano na lang daw siya kung mapahamak ako? Niyakap ko siya at sinabing walang mangyayaring masama sa akin. Kaya kailangan naming magsanay para matalo namin ang mga kalaban. Walang nagawa si Jessa kundi ang pumayag na lamang. Kung buo na ang desisyon ko, susuportahan na lang daw niya ako. Basta mag-ingat daw ako at uuwi akong ligtas. Muli niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Magpahinga ka na. Gusto kitang halikan pero hindi pwede. Dahil wala ka pa sa hustong gulang. Kahit gusto kong gawin yon ngayon. Nire-respeto kita. Mula ang pisngi ni Jessa, kaya napangitiin na lang ako. Lumabas na siya ng aking silid. Ako naman ay nahiga. Nag-isip na mga pwedeng paraan para matalo ang kalaban. Kinabukasan nagsimula na kaming magsanay kasama ang mga kabinataan at mga may edad na aswang na kaya pa ring makipaglaban. Sinamahan naman si Jessa sa bayan ng dalawang lalaking inatasan sa pagpapagamot para kumuha ng mga gagamitin na panggamot kung sakali man na may masugatan o masaktan. May iba naman na gumawa ng herbal. Pinalakas namin ang aming sarili. Nariyan na kunwari naglalaban kami at magawa naming iwasan ang pag-atake ng kalaban. Ikalawang araw ng aming pagsasanay. Sinabi ko sa kanila kung saan ang kuta nila. Alam nila yon, pero malayo ang lalakbayin namin. Prinsipyo ng iyong ama sa laban na sabihin ang pag-atake para maging patas ang laban at hindi pagtatraidor. Hindi ba't pagtatraidor ang ginawa nila sa amin? Pinatay nila ang mga taong nagpalaki sa akin. Paano kung hindi ko kasama si Jessa sa pinatay nila? Hindi ko kakayanin yon. Sila ang traidor, kaya tatraidorin ko rin sila. Sila ang hindi patas lumaban. Kung sakali man na narito si ama, ay tiyak na maiintindihan niya ako. Wala nang salita pa sa mga sinabi ko. Bagkus nakinig na lamang sila sa mga plano ko para sa pagsugod namin sa kampo ng kalaban. Isang araw bago ang paglusob namin, ay pinagdiwang namin ang kaarawan ni Jessa. Masaya ako noon dahil nasa wastong gulang na siya para ligawan at magiging nobya ko. Tiyan cool. Habang nagkakasiyahan, lumapit ako kay Jessa. Kausap niya ang mga kababaihang aswang habang kumakain. Bukod naman sa hilaw na karne ay kumakain rin sila ng lutong karne at iba pang pagkain ng tao. Bilang pagrespeto, walang inahandang hilaw na karne. Maligayang kaarawan sa isa sa pinakaimportanteng babae sa buhay ko. Inaabot ko kay Jessa ang dala kong bulaklak. Kinuha naman niya iyon at nagpasalamat. Natapos ang gabi, magkatabi kaming natulog ni Jessa at sa gabing iyon, ibinigay namin ang aming unang halik sa isa't isa hanggang sa may nangyari sa amin. Di mga sandaling iyon ay masayang masaya ako. Tsalap kasi, di joke lang. Ngayon ang araw ng pagpunta namin sa pugad ng kalaban. Kinakabahan ako ng mga sandaling iyon.
dahil nakasalalay sa akin ang kaligtasan nila dahil ako ang pinuno. Lumapit sa akin si ina at sinabing mag-iingat kami. Niyakap ko siya at sinabihan na mag-iingat sila at maging mapagmatsyag. May maiiwan namang mga lalaking aswang para siguraduhin ang kaligtasan nila. Tumingin ako kay Jessa. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Nagkatitigan kami. Hindi ko akalain na ang babaeng nagugustuhan ko ay nasa aking mga braso at pag-aari ko na. Si Jessa ang isa sa inspirasyon ko para makauwi ng ligtas. Mag-iingat ka. Isipin mo ko, ang iyong ina, ang mga narito. Pakiusap. Umuwi kayong lahat ng ligtas. Sa loob ng isang linggo, ay naging malapit si Jessa sa mga aswang at nire-respeto siya ng mga ito. Umango ako at sinabi na huwag siyang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging ligtas kaming lahat. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang porselas. Isinuot niya iyon sa aking braso. Ginawa raw niya iyon noong isang araw. Lagi ko daw tignan iyon para lumakas ang aking loob. Muli niyakap ko siya at sinabi ko kung gaano ko siya kamahal. Matapos mayakap si ina at magpaalam sa mga naroon, nagpaalam na kami na aalis na. Tinahak na namin ang daan patungo sa kinaroroonan ng mga kalaban. Aabot kami ng 3 oras sa paglalakad. Habang nasa daan, ay pinapaalalahanan namin ang bawat isa sa aming plano kung paano maingatan ang sarili. Ilang oras ang lumipas, natanaw na namin ang pamayanan nila. Mukhang handa na rin ang lahat. Hinarap ko ang aking mga kasama. Handaan ba kayo? Sumigaw sila ng handang-handa na. Kaya naman suminyas ako nang magsimula na kami sa pagpunta roon. Dahan-dahan kaming naglakad patungo roon. Napangiti ako dahil mukhang nagkakasiyahan sila noon. Pagkakataon na namin iyon para malusob sila o maubos. Nang makapasok sa kanilang kuta, nagtago ako, maging ang aking mga kasama. Inunti-unti namin ang mga aswang na aming nakita hanggang sa may nakapansin sa amin. May sumalakay sa ating pinuno. Dahil doon ay kumuha na ng mga armas ang mga naroon. Kaya bago pa man sila makapanlaban, inunahan na namin sila. Gamit ang aming mga matutulis na kuko at mga sibat na matatalas, ay pinatay namin sila. May ilang mga magagaling kung kaya napuruhan ang aking mga kasama. Sinabihan ko na magtungo sa aming kasama, nagamutin sila na sinunod naman nila. Nasa ligtas na lugar ang 2 manggagamot. Nangako ako na walang mamamatay sa amin. Patuloy lamang kami sa pakikipaglaban hanggang sa makaharap ko ang pinakapinuno nila. Hindi ko akalain na marumi ka makipaglaban. Ikaw ang anak ni Arnold. Natawa ako ng malakas. Ako? Marami makipaglaban? Baka kayo. Pinatay ng mga kasamahan ninyo ang kumupkup sa akin. Ipinabalik ko lamang iyon. Ano pang hinihintay mo? Bomba na! Tumakbo ako palapit sa kanya at inuntayan siya ng suntok. Pero mabilis siyang nakaiwas at sinukmuraan ako. Dahilan para sumuka ako ng dugo. Napasob-sob ako sa lupa. Lumapit siya sa akin at sinipa ako. Dahilan para tumama ang likod ko sa puno. Grabe. Napakatanda na nito. Pero kung kumilos ay parang batang-bata pa. Pagkaramdam ko noon ay nagkabali-bali ang mga buto ko. Nakikipaglaban pa rin ang aking mga kasama bilang mga aswang na. Biglang napatingin ako sa porselas na bigay ni Jessa.
Kailangan ako ni Jessa. Hindi ako pwedeng mamatay. Muli sumugod ako at inalala lahat ng mga pagsasanay na ginawa ko, kasabay ng pagbabago ng aking anyo. Nang susuntukin niya ako, mabilis akong nakailag at buong lakas ko siyang sinipa sa tiyan, dahilan para mapasubsob siya. Kinalmot ko siya kaya lumabas ang dugo sa kanyang dibdib, kasabay ng pagtara ko ng malaking kukuruan. Napaupo siya at habol ang hininga. Kinuha ko ang sibat sa gilid at itinutok ko iyon sa kanya. Para sa aking pamilya. Itinara ko ang sibat sa kanyang dibdib, dahilan para mawalan siya ng buhay. Napatingin ako sa aking mga kasama. Napangiti ako nang makitang buhay ang lahat ng aking mga kasama. Lumapit sila sa akin na masaya. Tara na, babalik na tayo. Tinulungan ng dalawa naming kasamahan na manggagamot ang mga nasugatan para mabigyan ng paunang palunas nang makalayo kami sa pamayanan. Mabuti na lang at hindi sila namatay. Salamat sa taktika na inisip namin at isa pa, na corner namin ang mga kalaban. Nilagyan ng gamot ang aking malaking sugat at benindahan iyon. Sinabi ko na ayos lang ako. Gamutin na niya ang ibang nasugatan. Unahin ang mga malala. Huminga ako ng malalim at tumayo sa kanilang harapan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, malaya na kayo. Magagawa na natin ang lahat ng mga gusto nating gawin. Palakpakan ng mga naroon. Ang iba ay nagpapasalamat sa akin. Sa matapang at maayos na pamumuno, nang maging maayos na silang lahat, patuloy kami sa paglalakbay hanggang sa matanaw na namin ang aming pamayanan. Nang malapit na kami, nagsilabasan sila at sinalubong kami. Tinulungan ng mga nasugatan, binigyan ng tubig ang mga nauuhaw at naghanda ng pagkain sa mga nagugutom. Niyakap ko si Ina at saka si Jessa. Umiiyak siya habang nagpapasalamat dahil ligtas kaming nakauwi. Ipinakita ko sa kanya ang porselas na ibinigay niya sa akin. Ang bagay na ito ang naging inspirasyon ko para bumalik dito para makasama ka. At habang suot ko ito, lumalakas ako. Umiti si Jessa at tumulo ang luha sa mga mata. Napatingin ako sa mga naroon at muli nagpasalamat sa kanila. Huminga ako ng malalim. Na mga sandaling iyon ay nahihirapan ako dahil naging parte sila ng aking buhay. Pero buo na ang desisyon ko. Sinabi ko sa kanila ang desisyon ko. Na gusto kong maging tao, maging normal para makasama si Jessa. Magkaroon ng maayos na pamilya. Nalungkot sila pero nire-respeto nila ang aking desisyon. Tumingin ako kay Ina at niyakap siya. Mahal na mahal kita, Ina. Maraming salamat. Karapatan mong sumaya, anak ko. Salamat sa pagtulong mo sa amin. At sapat na iyon sa amin. Gustuhin man kitang makasama pa ng matagal, kung iyan ang desisyon mo, igagalang ko. Sa ngayon ay aalis na kami rito at maninirahan sa malayong lugar. Mamuhay ka ng normal, anak ko. Mahal na mahal ka namin. Pagdating mo sa inyo, magtanong-tanong ka tungkol kay Dante. Ang albularyo na tinulungan namin siya nang minsang habulin siya ng maraming aswang. Tiyak na malakas na siya ngayon. Tiyak na kaya ka na niyang gawin na tao. Tumango-tango ako at nagpasalamat kay Ina. Tumingin ako kay Jessa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sabay kaming naglakad paalis sa lugar na yon. Wala, hindi sila kumain, no?
Nakakalayo na kami nang bahagyang tumigil si Jessa at hinarap ako. Nagyuko siya ng ulo habang sinasabi na pwede akong umatras. Pwede naman daw siyang magbuntis o magpakasal kami na aswang ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay na mahigpit. Tinitigan siya sa mga mata. Sinabi ko na desisyon ko ito. Ayaw kong mabuhay siya at ang magiging anak namin sa hindi normal na pamumuhay. Gusto kong maging normal ang aking anak at maranasan ang mamuhay sa mundong hindi yung magtatago kami. Umiiyak si Jessa na niyakap ako. Gawin natin ang lahat para ma-enjoy natin ang buhay natin. Kasama ang ating magiging anak. Gusto kong lumaki sila ng normal at hindi maranasan ang mga naranasan ko. Tumango na lamang si Jessa at ipinagpatuloy na namin ang aming paglalakad. Nang makauwi, nilinis namin ang bahay at nag-alay ng bulaklak sa puntod ng aming mga magulang. Lumuhod ako at sinabing nakuha ko na ang hustisya sa kanilang pagkamatay at matatahimik na ang kanilang kaluluwa. Ilang araw ang lumipas, nagtungo kami ni Jessa sa bahay ng isang albularyo na kilala ni Ina na minsan daw nilang tinulungan dahil sa may balak patayin ng mga kalabang aswang. Buti na lang at naroon pa ang matandang albularyo. Natigilan siya nang makita ako. Hindi ka normal na tao. Isa kang aswang. Anak po ako ni Susana na isa sa mga tumulong sa inyo noon, Tay. Ngumiti ang matanda at pinatuloy kami sa loob ng bahay. Naupo kami sa sofa na naroon. Tinanong niya kung kumusta na daw ang aking ina. Sinabi ko naman na nasa maayos silang kalagayan at ngayon ay naninirahan sila sa ligtas na lugar. Lumipat na sila ng teritoryo. Hindi na ako nagkwento tungkol sa mga nangyari. Sinarili ko na lamang yon. Mahirap pa rin magtiwala ng basta-basta dahil hindi ko siya lubos na kilala. Kwento ng matanda na itago na lamang natin sa pangalang Dante kung gaano kabait ang aking magulang, kung paano siya pinatuloy at pinakain sa kanilang pamayanan. Pagkatapos tinanong niya ako kung ano ang sadya ko sa kanya. Dante, pinapunta ako rito ni Ina dahil marunong kayong magtanggal ng pagiging aswang. Tama po ba? Gusto ko pong maging normal at mamuhay ng matiwasay kasama ang babaeng minamahal ko at ang aming magiging anak. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Dahil kapag ginawa ko na ito, hindi ka na kailanman babalik sa pagiging aswang. Tumango ako kay Manong Dante. Kung buo na daw ang loob ko. Sumunod daw ako sa kanya. Iniwan ko muna sa sala si Jessa. Ngumiti ako kay Jessa at sumunod na kay Dante. Pumasok kami sa isang silid. Hindi ko maiwasang humanga nung makita ko ang mga kagamitan niya. Pinaluhod niya ako at ipinatong niya ang kamay sa aking ulo. Sobrang bigat ng aking pakaramdam at sobrang init. Sinabihan ako na pumikit. May mga binanggit siya na kataga na hindi ko maintindihan. Basta ang sabi niya ay sabihin ko ang salitang Amen na nangangahulugan ng pagsang-ayon. Nang matapos iyon, pinaupo niya ako. Kukuhanan kita ng dugo dahil may gagawin ako rito. Ang dugo mo ang magiging susi para mawala ang pagiging aswang mo. Tumango ako. Hiniwa niya ang aking braso at tumulo roon ang dugo. Iniis ko ang hapdi sa akin iyon. Siguro kalahating baso ang nakuha niya. Nang matapos, ginamot niya iyon at tinalian. Nagtungo siya sa karugtong na silid. Ilang sandali lang ay lumabas na siya. May dala siyang baso na may lamang kulay berde na parang may lumulutang na halamang gamot.
Dala din niya ang aking dugo na nakalagay sa maliit na tasa, pero parang may hinalo siya roon. Iniabot sa akin ni Dante ang baso na may laman na kulay berde at sinabing inumin ko iyon. May kasama yung ritual at ang hinalo ko dyan ay isa sa pinakamalakas na pangontra ng aswang at gamot ng isang matandang puno. Pagkatapos mong inumin, tsaka mo naman ibubuhos ang iyong dugo sa lupa. Katunayan na itatapon mo na ang pagiging aswang. Umango ako at inipon ang berdeng likido. Nanood iyon sa aking lalamunan. Napakahapdi niyon at hindi ko maipaliwanag ang lasa. Basta, ang pangit ng lasa. Pero kailangan ko yung gawin para kay Jessa. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Kaya mong gawing lahat, alang-alang sa pag-ibig. Nang matapos ko iyong inumin, muli pinaluhod ako ni Manong Dante. At may orasyon siyang ginawa. At ng mga sandaling iyon, parang may pagbabago na sa katawan ko. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Nang matapos ay naghukay ako sa labas ng bahay at ibinuhos roon ang aking dugo. Maghintay ka ng 1 linggo at gagana na ang ginawa ko sa iyo at tuluyan ka ng magiging tao. Nang sabihin sa akin iyon ni Manong Dante ay nakaramdam ako ng saya. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Lumabas kami ng kwarto at tinungo ang salas. Kaagad na napatayo si Jessa nang makita ako. Lumapit siya at niyakap ako tsaka umiyak. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Masaya lang daw siya. Nagpaalam na kami kay Mang Dante. Bibigyan sana namin siya ng pera pero tumanggi siya. Ang sabi niya ay pagtanaw ng utang na loob ang ginawa nito. Muli nagpasalamat kami. Tsaka lumabas ng kanyang bahay. Nang makarating kami sa bahay, doon na umiyak nang umiyak si Jessa. Sinisisi ang sarili dahil sa kanya daw, kaya pinili kong maging tao. Imbes na makasama daw ang aking tunay na pamilya, na matagal nang nahiwalay sa akin. Niyakap ko siya at sinabing desisyon ko iyon. Mahal ko siya at pinili ko siya, kaya ko iyon ginawa. Dahil nagsasama na kami ni Jessa sa iisang bubong, napagpasyahan namin na magpakasal na. Simpleng kasal lamang iyon at iilan lang ang imbitado. Wala namang humusga dahil sinabi namin na hindi kami magkadugo. Makalipas ang ilang buwan, nagdadalang tao si Jessa. Hanggang sa magsilang siya ng malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan naming Jano. Nagsikap ako para itaguyod ang aking pamilya. At laking pasasalamat ko rin na nawala na ng tuluyan ang aking pagiging aswang. Hanggang dyan na lang ang aking kwento, Sir Casper. Sana may napulot kayong aral sa aking karanasan. Sa huli, ako na ito si Jano. Mga masusugid na tagapakinig. Noong pagtungtong ko ng 18 taong gulang, namatay na ang aking ama. Pero ganun pa man, dala-dala namin ang mga turo niya sa amin na maging mabuting tao at ang pagmamahal sa pamilya. Oo, ako na ito ang anak niya. Namatay si Papa. Maraming salamat, Sir Casper, sa pagbahagi ng aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless. Isusunod natin ang bonus story. Makinig pa kayo. Ako si Jonel, 16 na taong gulang. Tahimik lang akong bata dito sa isang maliit na baryo sa Antique. Walang masyadong kaibigan, walang tatay. At ang nanay ko lang na si Aling Dore, ang tanging kasama ko sa bahay naming gawa sa kahoy at pawid, doon sa gilid ng gubat. Mabait si nanay, maalaga, laging may ulam. Laging malinis ang bahay. Pero may mga gabi na hindi ko siya makita. May mga gabing nauuwi siyang pawisan.
Madungis, may dugo sa laylayan ng saya niya na kunwari, natapunan ng atay sa palengke. Hindi ako nagtanong, takot ako makaalam. Sa eskwelahan, hindi ako kinakausap masyado. May nagsasabi na may lahi raw kaming kakaiba. May isang guro pa nga na binulungan ako dati. Junel, pagdating mo ng ika-16 mong taon, mag-ingat ka. Akala ko ay joke lang yon. Pero nung dumating ang Setyembre 17, 2004, araw ng birthday ko, nagsimula ang lahat. Madaling araw, nagising ako sa tunog ng pagkayod sa bubong. Akala ko pusa lang. Pero nang sumilip ako sa bintana, nakita kong wala si nanay sa kwarto niya. Pintuan ay bahagyang bumukas. Ang ilaw sa kusina, kumikisap. Tahimik akong bumaba. Tinapi ko ang dibdib ko. Kasi parang hinahabol ng kaba. Sa ilalim ng buwan, nakita ko siya. Si nanay. Nakaupo sa ibabaw ng isang baboy. Hawak ang atay nito. Nilalapa niya. Buhay pa ang hayop. Pumipiglas. Nakita kong naglalaway siya. Parang hayop na hindi na kayang kontrolin ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya at may tila itim sa gilid ng labi niya. Nanay! Nasambit ko nang di ko sinasadya. Bigla siyang lumingon. Tumayo siya. Mabilis. Parang hindi tao. Ang itsura niya, hindi ko na siya kilala. Ang mga kuko niya ay mahaba. Mapuputi ang mga mata. May galit, may gulat. Junel, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi pa oras ng pag-alam mo. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan. Tinakbo ko ang barangay hall, pero sarado. Tumakbo ako sa bahay ni Mang Pedreng, pero nang binuksan niya ang ilaw, nakita ko ang takot sa mata niya. Junel, lumayo ka. Anak ka ng Dory na yon. Lumayas ka. Bumalik ako sa bahay. Walang ibang mapupuntahan. Humarap ako sa kanya. Humihikbi. Takot, galit. Gulo ang ulo ko. Anong klaseng nilalang ka, Nay? Sigaw ko. Lumod si nanay. Hinubad niya ang madugong duster. Niyakap niya ang sarili niya. Anak, totoo. Iswang ako. At darating ang oras na pipili ka. Kung itutuloy mo ba ang lahi ko o pipiliin mong mamatay bilang tao? Halos mabingi ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Ako, magiging kagaya niya. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Lumipas ang mga araw. Hindi ako kumain. Hindi ako lumabas. Si nanay, hindi na rin umaalis. Wala na siyang ginagawang masama sa paningin ko, pero ramdam kong may pinipigil siya. Hanggang sa isang gabi, ginising ako ng matinding gutom. Sobrang gutom. Parang may sinusunog sa loob ng sikmura ko. Bumangon ako, nanginginig at lumabas. Nakita ko ang pinggan, may lumang karne, mainit, mabango. Kinain ko. Pagkatapos ng unang subo, napatigil ako. May lasang bakal, may pait, tapos nalanghap ko ang dugo. Anak, hindi mo na mapipigilan. Nagsimula na, sabi ni nanay. Nakaupo ako sa gilid ng kusina. Nakatingin lang siya sa akin, luhaan ng mga mata. Pasensya ka na. Nilabanan ko itong buong buhay mo. Akala ko matatakasan natin, pero lahi na natin ito. Hindi ako hayop, nanginginig kong sambit. Hindi ka hayop pero hindi ka na rin ganap na tao, anak. Kinabukasan, pinuntahan ako ng ilang kalalakihan, bitbit ang itak. Kinuyog nila ang bahay namin. Narinig ko lang ang sigaw ni nanay. Ako na lang, wag na ang anak ko. Bago ako makatakbo, naramdaman ko ang mainit na tama sa likod ko. Isa sa kanilang bumugbog sa akin. At bago ako mawala ng malay, nakita ko si nanay.
Pinoprotektahan ako habang tinataga siya. Umuulan ng dugo. Paggising ko, nasa gitna ako ng kagubatan, mag-isa. Wala na si nanay. Nabuhay ako, pero hindi ako bumalik sa baryo. Wala na akong lugar doon. Totoo pala ang sabi ng mga matatanda. Ang dugo, hindi mo basta-basta malalabanan. Sa loob ng 5 taon, nilalabanan ko ang pagkagutom. Nilalapitan ako ng mga aswang sa iba't ibang lugar. Sumama ka na sa amin, Junel. Dito ka na babagay. Ayaw kong pumatay. Ayaw kong maging halimaw. Pero araw-araw, dumadalas ang sakit ng tiyan ko. Ang pagnanasa sa hilaw na karne. Ang panaginip ng mga naglalakad na bangkay. Hanggang ngayon naglalakad pa rin ako. Sa gabi, sa gilid ng mga kalsada, sa likod ng mga barangay. Hindi ako hayop, pero hindi na rin ako ganap na tao. Ako si Junel. Ako ang anak ng aswang at baka ako ang susunod na magiging mantas na aswang dito sa amin.